Magandang araw sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Tayuna't simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Nagsimula ang eksena sa bayan ng Sora, ang bagong talagang mayor na si Joseph Bezed ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang liham mula sa Dirmar. Saad ni Yeager, ito daw ay personal na inabot ni Baron Hanel. Pinuksan naman agad nito ni Sir Joseph, at binasa ang laman ng sobra at tinanong nito, kung may napansin ba itong pagbabago sa kanluran habang ito ay naglalakbay. Sumagot naman si Yeager na wala naman dong ginawang hakbang ang hukbo ng Count Gaidar. Dahil dito, biglang napaisip si Joseph dahil kakaiba daw ang binigay na impormasyon sa kanya. Tinanong ni Joseph kung kailan babalik si Vlad mula sa kanilang misyon. Ayon kay Yeager, naghuling balita nila ay malaki ang naging ambag ni Vlad sa pagpatay sa dragon, ngunit wala silang impormasyon kung kailan sila makakabalik ng Sora. Napaisip si Joseph dahil alam nito na aabutin ng hindi bababa sa isang buwan bago makabalik si Vlad sa Sora. Napansin naman ito ni Yeager at napatanong kung kailangan ba nito si Vlad. Inamin ng mayor na kailangan nito si Vlad. Tuloy pa nito, na mukhang kakapusan daw sila sa oras. Sa tingin nito, malamang ay makakabalik na ang grupo sa Sturma matapos ang kanilang misyon sa Dragon. Sumang-ayon naman si Yeager sa sinabi ni Joseph. Ipinahayag ni Joseph na pupunta sila sa Sturma para makita ang grupo at sa kanyang nakakatandang kapatid na si Rotger. Agad namang umalis si Yeager upang maghanda sa kanilang paglalakbay patungong Sturma. Napaisip naman si Joseph na ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat ng plano ng Count Gaidar. Bagamat wala itong banta, alam ni Joseph na may nakatagong layunin ang mga ito. Hindi nito maiwasang magtaka kung talaga bang nagkataon lang ang lahat ng ito, o may mas malalim pa na koneksyon ang mga pangyayari. Tuloy pa nito, ang pagkakamaling nagawa niya sa araw na iyon, ay ang pinakamagandang pagkakamali na nabuo. Sa kabilang banda naman, lumipat ang eksena sa Maniebing Castillo sa lupain ng Iron Dock. Dito ay bumalik na si Volkov, dala ang magandang balitang nagtagumpay sila sa pagpatay ng Lindblom. Pinuri ito ng kanyang ama, ang Iron Dock, dahil sa malaking ambag nito sa pagpatay ng Lindblom. Saad ni Volkov na malaki ang naitulong ng pamilyang Bezed sa kanilang misyon, at ang dragon ay napatay ng isang tagahilaga kaya ang Dragon Killer Knights ay hindi na nakaisip ng anumang dahilan para manghimasok. Tinanong nito si Volkov kung saan na ang mga ito. Sumagot naman si Volkov na si Marcia at ang Dragon Killer Knights ay umalis na at sinigurado ng mga kabalyero ng pamilyang Bezed ang kanilang pag-alis. Saad ng Iron Duke, dahil sa patay na ang White Dragon at umalis na din ang Dragon Killer Knights, ay siguro naman daw ay hindi na magwawala ang fragments ng mga Fallen Dragon. Alam niyang pansamantala lamang ang lahat ng ito, ngunit naniniwala itong may panibagong dragon na dadating balang araw. Dahil dito, napagdesisyonan nilang paghiwa-hiwalayan ang dalawang fragments ng dragon. Ngunit hindi nito alam kung kanino ito ipagkakatiwala. Ang tagapag-alaga ng panunumpa, kanino ko maipagkakatiwala ang mga tungkuling ito saad ng Iron Dock. Samantala, bumalik ang eksena kay Vlad. Nagising na si Lamond mula sa kanyang pagkakatulog. Pabiro nitong sinabihan si Vlad na para lang daw itong naghila ng patay o bangkay sa mga pinaggagawa nito. Sumagot naman si Vlad na malamig naman daw ang hangin at medyo malayo ito sa Sturma, kaya binalot siya nito ng mabuti. Nagbiruan ang dalawa kahit sa gitna ng lamig, ngunit halatang pagod pa rin ang matandang kabalyero. Sa kabilang banda, nag-usap ni Rotger at Marcia. Inaanyayahan ni Rotger si Marcia na pumunta sa Sturma, ngunit timanggi ito. Saad ni Rotger, hindi daw ba ito pupunta ng Sturma kasama nila? Isa daw itong importanteng bisita galing sa malayong lugar. Tuloy pa nito, siguradong matutuwa ang Patriarch na makita ka. Sumagot naman si Marcia na bagamat iyon ay talagang isang bihirang pagkakataon, hindi daw nito alam kung magkaroon ito ng isang mapayapang buhay doon. Kung ganon ay hindi na ako magtatanong pa saad ni Rotger, ngunit nakakahiya naman daw na umalis ang isang malayong bisita na walang dala. Tuloy pa nito, dahil sa kinuha ni Sir Volkov ang sibat na nakatarak sa Lindblom, bakit hindi na lang daw nito kunin ang buntot ng dragon? Sumagot naman si Marcia, na hindi na lang daw nito tatanggapin ang kanyang alok. Nagsalita naman si Rotger, na marahil ay malayo pa ang iyong lalakbayin at hindi ito kinakailangan na bagahe. Tuloy pa nito, na kami na ang bahala sa mga barbarian na nahuli bilang bilanggo ng digmaan,
At mangyaring iwanan na lang ang mga bagay-bagay sa hilaga at maging masaya ang inyong paglalakbay pabalik. Bago umalis ay hiniling ni Marcia na makausap ang batang Vlad, at pinayagan naman ito ni Rotber ngunit saad nito na wag nitong uulitin ang ginawa nito noong pinatay nila ang dragon. Nagsalita naman si Marcia, kung ano daw ba ang ibig nitong sabihin. Sumagot naman si Rotber, na sa tingin daw ba nito ay hindi niya alam ang nangyayari. Nakita pala ni Rotber ang ginawa ni Marcia kay Vlad noong huminto ito sa kagitnaan ng laban ng dragon. Pinantaan niya ito at sinabing wala na itong pangalawang pagkakataon kung susubukan nitong gawin ang ginawa noong laban nila sa Lindblom. Ngumiti na nga lang si Marcia at napaisip na nadala daw ito sa mga pangyayari, at hindi nito nakita ang mundo ng batang Vlad ngunit hindi daw ito nabigo dahil nakita nito ang importanteng bahagi. Habang nag-iimpake si Vlad at Verta, pinuntahan nito si Vlad at pinuri niya ang kakayahan nito, ngunit tila hindi ito nagustuhan ni Vlad. Sinabi nito na mas maganda sana ang nagawa ko kung hindi lang dahil sa isang tao. Sumagot naman si Marcia na masaya daw itong makilala si Vlad. Tuloy pa nito na parang hindi daw pareho ang nararamdaman nilang dalawa. Sumagot naman si Vlad na wala daw itong dahilan para matuwa na makilala si Marcia, ngunit napakaraming dahilan para hindi nito gustong makilala. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Napaisip na lamang si Marcia na tila ang laki ng pinagbago ni Vlad kahit sa maikling panahon lamang, tuloy pa nito na ganyan naman talaga dapat. Ngumiti na nga lang si Marcia at napasabing dapat alam ng isa na itaas ang kanilang ulo saan man sila naroroon, at yan ang uri ng tao na mayroon ka. Napasabi na lang dito si Marcia na magtatanong na lang ito ng ilang katanungan at aalis na sa lugar na ito. Bigla nitong tinanong si Vlad kung bumibilis ba ang tibok ng puso nito kapag nakakakita ng dragon. Nabigla si Vlad sa sinabi ni Marcia. Naalala nito noong nakalaban niya ang Deathworm at Lindblom na tila biglang tumitibok ang puso nito. Tuloy pa nito, noong nakita niya ang asul na dugo ng dragon, nais daw ba nitong inumin ang dugo nito. Lalong nabigla si Vlad sa sinabi ni Marcia. Ang tanong na iyon ay patuloy na gumugulo sa isip ni Vlad kahit nakabalik na ito sa Sturma. Hindi siya makatulog, naisip niya na may katotohanan ang lahat ng sinasabi ni Marcia, kahit ayaw nitong aminin. Habang ito ay nag-iisip, ay may kumakatok sa kanyang pintoon. Sinabi ni Vlad na pagod ito at gusto nitong magpahinga. Pinuksan nito ang pinto at nakita na ito pala ay si Sir Rotber. Humingi ng paumanhin si Vlad at pinapasok niya ito. Dinala ni Rotber ang isang malaking kahon na naglalaman ng isang espesyal na espada, saad pa nito na ito daw ang kanyang ipinangakong espada. Habang binubuksan ng kahon, sinabi ni Rotber na gawa daw ito ng isang kilalang blacksmith, hindi lang daw ito kilala sa Hilaga kundi kilala din ito sa Imperyo. Iginiit ni Rotber na karapat dapat siya rito bilang isang dragon slayer. Tuloy pa nito, na gusto nitong bigyan si Vlad ng mas maayos pa na espada, ngunit alam nitong hindi ito tatanggapin ni Vlad dahil sa respeto nito kay Joseph. Sa huli buong puso nitong tinanggap ni Vlad ang regalo ni Rotber. Tinanong nito kung nagkita na sila ni Joseph. Sumagot naman si Vlad na hindi pa, masyado daw itong busy kaya wala itong panahon para makipag-usap. Sinabi ni Rotber na dahil daw ito sa isang tao kaya naging busy si Joseph. Kalaunan, ay sinabi ni Rotber na ipinatawag pala ang lahat ng pamilyang Bezed at ang lahat ng mga kabalyero nito. Lumipat ang eksena kay Lamon kung saan nag-uusap sila ng Patriarch, nagpa siya na itong tapusin na ang kanyang paglalakbay at ipasa na lamang sa bagong henerasyon ang kanyang tungkulin. Masaya itong nagampanan ng kanyang tungkulin bilang isang kabalyero ng pamilyang Bezed. Nagpasalamat ang Patriarch sa mga nagawa nito sa pamilyang Bezed, at yumuko naman ang matanda at humingi ng paunawa dahil sa mga mali nitong nagawa. Tinanong nito kung uuwi na ito sa kanyang lugar. Sumagot naman ang matanda na oo dahil medyo matagal na din daw itong hindi nakauwi sa kanilang bayan. Nagsalita naman ang Patriarch na kung ganun daw ay manatili pa muna ito ng ilang araw bago umalis. Nagtaka naman si Lamon dahil hindi daw ganito ang ugali ng Patriarch. Tinanong ng matanda kung ano ang problema. Sumagot naman ang Patriarch na kapag may isang kabalyero na magre-retiro na, ibig sabihin ay mayroon ding bagong kabalyero na lilito. Pagkalipas ng 3 araw, ay dumating na ang araw ng pagtatalaga. Nakasuot si Vlad ng isang magarang kasuotan, napansin ni Jaeger na tila napakalaking pagbabago ni Vlad. Pabiro nitong nagsalita na gumamit daw ba si Oksana ng mahika.
Dahil sa tingin nito ibang tao na daw ang kaharap niya. Sumagot naman si Vlad, na ganun daw ba? Tuloy pa nito, na medyo na out of place siya. Tinanong nito si Vlad kung kinakabahan daw ba ito. Sumagot naman si Vlad na oo, hanggang ngayon ay hindi daw ito makapaniwala sa nangyayari. Hahayaan niya daw na magkamali ito ngayon saad ni Yeager. Tuloy pa nito, ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit magbubukas ang pintong ito. Sumigaw si Yeager at sinabing, Servant Vlad ng Bezed household. Nakatayo siya ngayon sa pintuan ng mga kabalyero. Sa utos ng Count, payagan mo siyang makapasok. Bumukas ang pinto, at bumungad sa mata ng batang kabalyero ang Hall of Knights. Nang papasok na ito sa loob, ay napansin nito na nasa likuran pala si Joseph. Tiningnan nito ni Joseph at napaisip, dahil sa hindi ito makahawak ng espada, hindi niya ma-attempt na tumayo sa harap ng pintuang iyon. Lagi nitong iniisip na hinding-hindi nito makakatawid sa linyang yan sa buong buhay niya. Ngunit sa tingin nito, ay naging isa itong espada na lumalapit sa kanya. Umayo ka saad ni Joseph. Biglang malungkot si Vlad, nang nakita niya ang kanyang Panginoon at kalaunan ay tuluyan ng pumasok sa loob. Sa loob, sinalubong siya ng mga kabalyero. Habang naglalakad si Vlad patungo sa harap ng Patriarch. Dito ay sinabing, ang pulang landas ay ang landas ng karangalan. Tinahak ng bata ang landas na iyon nang hindi nito namamalayan. Paunti-unti, ito ang landas na pinangarap niya sa kabila ng putik sa likod ng eskinita. Ang landas patungo sa nagniningning na bituin. At ngayon ay dumating siya sa bituin. Lumuhad ito sa harap ng Lord ng Bezed. Nagsalita ang Patriarch, Vlad servant ng household Bezed. Magaling at nakarating ka sa lugar na ito. Inabot nito ang unchanging commandments ng Swordmaster, at isa-isang binigkas ang 3 utos. Nito, ang makita ang posibilidad. Yan ang unang commandments ng Swordmaster. Kahit na makaharap nito ang mahirap na sitwasyon, pinuprotektahan nila ang mga posibilidad na hawak ng kabalyero. Dahil yan ang trabaho ng mga kabalyero na dapat gawin. Ang kabalyero ay dapat sundin ng konsensya, yan ang pangalawang utos ng Swordmaster. Sa bayan na puno ng hamog, ang mga kabalyero na nagbigay ng lahat ng mayroon sila habang itinaya nila ang kanilang buhay. Kung nakatayo ka sa lugar na dapat mong puntahan, hindi ka dapat mag-alinlangang kumilos pagdating ng oras. Tanging konsensya lamang ang makakapagpasya kung ano yun. At ang tahakin ang landas ng dangal, yan ang pinakahuling utos ng Swordmaster. Ang isang kabalyero ay dapat palaging nakatutok sa itaas upang sila ay maging marangal. Upang sila ay maging marangal na kabalyero na nais nilang maging at may kaunting kahihiyan. Sumumpa sa harap ng aking espada at sa mga utos ng kabalyero, Vlad ng Sora. At dito ay sinabing, ang batang lalaki na laging nakatingin sa posibilidad na maging isang espada na walang palamuti, at ang babaeng pulang buhok na nakatayo sa tabi niya ay ang makapagpatunay niyan. Kahit na nakatira ito sa maputik na eskinita, ang bata ay palaging nananatili sa kung ano ang tama. Ang kabalyero na promo-protekta sa Rose's Smile, ay ang makapagpatunay para sa konsensya ng bata. At dahil ang bata ay laging nakatingin sa bituin, nagawa niyang umabant na may pag-asang mahawakan ang bituin. Siya ay isang taong ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ito. Ang espadang walang palamuti ang makapagpatunay sa kanya. Tinanggap ni Vlad ang mga utos na ito ng buong puso. Nanumpa siya bilang isang tunay na kabalyero. At sa utos ni Lord Bezed, siya ay pinatayo, hindi na bilang isang servant, kundi bilang isang ganap na kabalyero. Mula noon, siya ay kinilala bilang si Vlad ng Sora, isang Dragon Slayer, isang tagapagtanggol, at isang kabalyerong nagmula sa wala ngunit umangat sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Ang kabalyerong kinilala ng Bezed household, Vlad ng Sora. Habang nagdiriwang ang lahat, tahimik na nakatingin si Joseph mula sa labas, puno ng pagmamalaki. Sa sandaling iyon, ang kwento ni Vlad ay naging bahagi na ng kasaysayan. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang boses ang umalingaw sa isipan ni Vlad, tinatawag siya bilang Sir Vlad. At dito nagtatapos ang kwento ni Vlad. At kung nagustuhan nyo ito, sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.